Alam mo ba, pagtapak ng November 8, sobrang daming kababalaghan na nangyayari sa Leyte. Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Ed Beast, and kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. November 8, 2013, dumating yung bagyong Yolanda. Pumasok ito November 6, 2013 sa Philippine Area of Responsibility, and it was the strongest super typhoon ever recorded in history. They even say na it was the super typhoon of the century. It's around 315 kilometers per hour, the sustained wind speed Sobrang lakas nito. Everyone knew about it, and everyone knows in the Philippines, even sa ibang bansa, na it hit Leyte on November 8. So, aware naman yung lahat na malakas ang hangin and sanay na siya sa bagyo. My wife, she is from Leyte because taga doon yung mom niya, and we often visit our province there. So kahit ako nung nakaranas ng bagyo doon, parang normal na talaga signal number 3 minsan, and they don't get scared easily. So parang for them, Yolanda, it was a strong typhoon pero they were ready. Everyone didn't expect what happened. Walang nag-expect ng storm surge. Sa normal day, based sa mga kwento ng mother-in-law ko, maaraw pa nga daw nun, kahit signal number 3, number 4 na walang ulan. May mga hangin sila nararamdaman na malakas, pero wala daw talagang parang normal lang talaga ng bagyo yung feeling nila. They didn't expect what will happen next. So the next hours came. The wind got stronger, yung pinakamata ng bagyo, yung tumama sa Leyte, and destroyed a lot of establishments, closed a lot of business. It took a lot of lives, ang daming namatay ng panahon yun, bata, matanda, kahit sino. Some namatay dahil sa storm surge, they were drowned. Iba namatay dahil sa mga nakukulong na debris or lumilipad na debris. And marami pang iba. Sobrang daming kwento na pinento sa akin ng mga kakilala ko na naka-experience ng Yolanda. And after the storm, nilang yung naging problema nila. So there was shortage of food, so everyone nagpanic sila. So sinira nila yung mga businesses na naka-close. They took the food from there, and it got worse, kahit mga TV and mga appliances nila nakaw ng mga tao. And prisoner were like released from prisons dahil sa sobrang lala ng sitwasyon. So there were like a lot of crime na nangyari dahil sa mga presong pinalaya. So sobrang lala. Imagine mo, I remember my brother-in-law talking to me, sharing his experience na they were like, parang nagluting pa daw sila, grabe talaga nung sila sa may maras-baras sa Robinsons, maingay ka sa loob, parang may mga nagpapatayan na daw. Sobrang lala ng sitwasyon, and just to think na they were just trying to survive. So based sa research ko, ang daming namatay. Yung recorded na namatay nung time na fatalities is around, let me check, okay, para sure. Just a sec. 6,300 plus yung fatalities. And for sure, meron pa yung mga hindi na record. There were like mga friends ko na
Even yung mga friends ng mother-in-law ko, nung sabi niya nawala ng magulang, hindi natagpuan yung mga katawan. And it is believed na if November 8 comes, nagpaparamdam sila. So pag-usapan natin yung mga kwentong kababalaghan sa Leyte dahil sa Yolanda. Pag November 8 daw, mag-ingat ka daw sa pagsakay ng jeep dahil baka may bigla kang makasabay na taong basa ang damit. Hindi lang ng isa, madalas marami sila. Pag tumatakbo na, biglang nawawala yung mga sumasakay or yung mga nakasakay. May mga posibilidad pa daw na may nakakasabay ka na nakakatabi ka ng basang tao, tapos bigla lang mawawala. Marami siya nakita na pumapara or minsan nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Sanay na yung mga tao dahil doon ngayon sa modern time. Kahit ngayon tanong yung mga tao na taga dito no, pag November 8 sobrang dami ng paparamdam, lalo sa mga pinaka-affected part ng Leyte. So it is believed rin na sobrang dami daw yung paramdam sa evacuation center sa Tacloban. So, people were trapped there. No? They evacuated there dahil sobrang lakas ng hangin. So they went there, they thought it was safe because evacuation center yun, di ba? So it's safe. They knew it was safe. But everything turns out nung nagka-storm surge. Na-trap sila sa loob ng evacuation center and they drowned there. A lot of people died in that evacuation center, and it is believed na until now ang daming paramdam. Minsan daw marinig ka mga taong umiiyak kahit wala ka naman nakikita, or minsan makikita ka biglang may dumadaan or may tumatawag sa'yo. So base ito sa mga kwento ng mga taong nakaranas noon. And naniniwala ako na there are spirits na sometimes no, they don't know that they are already, or maybe they didn't accept, no? Hindi pa nila accept na wala na sila. Kasi lahat ng nakakaramdam when it's about calamity, we can never control what happens there. So kung biglaan yung pagpanaw ay medyo hindi tanggap ng iba. May mga kwento-kwento pa nga daw na may isang nanay na hanggang ngayon daw or madalas daw paramdam sa kanila, and dahil inaalagaan niya pa rin ang family niya until now, sobrang love niya yung family niya. So hindi lang yun ang kwento nun. Meron daw isang lalaki na na-assign siya dito sa Tacloban. Isa siyang parang air traffic, nagko-control siya ng traffic ng mga airplane, and sa Tacloban din siya na-assign. So he didn't expect na may mga mangyayari sa kanya susunod doon. So saan siya nag-stay madalas ay pag natutulog siya, kasi wala namang ilaw, medyo madilim, pero kung maliwanag daw yung buwan, makikita mo daw yung loob ng room. So natutulog daw siya around 3 AM, bigla siya nagising. Nagulat siya, may taong itim na nakatayo sa harapan niya. Akala niya yung assistant nila yun, so hindi siya natakot agad. Pero dahil sa liwanag ng buwan, na-confirm niya na hindi yun ang assistant nila, and isip niya na baka nakipaglaro lang yung isip niya sa kanya. Dahil sa dilim, no, sometimes our mind plays tricks, no? Minsan yung mga shadow lang yun na pag open ngayon wala naman pala. So pero nagulat siya sa sinabi ng kasama niya na open yung third eye. Sabi niya, sa kwarto natin pag natutulog tayo, 6 tayong lahat, pero yung 3 doon ay mga biktima ng Yolanda na pumanaw. Sabi ng kasama niya, nahayaan na lang, naghahanap lang ito ng hustisya, or baka hindi pa nila tanggap na wala na sila. So yun yung mga kwentong na sinare ng mga tao na nakatira dito sa Leyte. And sobrang dami pa hindi na share na kwento ng iba na narinig ko rin
And hopefully, share ko sa future episodes natin. So before natin i-end itong story na to, sinerte ako last week, no, one of the famous horror storyteller sa TikTok passed by sa Leyte, and I was able to meet him. I've taken pictures of him, no? Magkasama kami nun, and hindi ako sure na siya pala yun, no? And it was Buji, and everyone knows him in TikTok. Story time, parang ganun. So sobrang lucky nun kasi isa siya sa mga naging inspiration ko kung bakit ko sinumulan yung channel ko sa YouTube. And yeah, thanks to my wife too na she pushed me to do this. So dahil horror enthusiast ako, I did this. So yun ang ating kwento ngayon tungkol sa mga kwentong kababalagan ng Yolanda. And before natin i-end itong episode, sa mga bago nating viewers, huwag nyo kalimutang i-like itong video na to. And also, leave a comment. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. So hanggang dito na natin kwento hanggang sa susunod.